medyo sumigwit tayo ng konti sa topic kasi important din naman dito. So yun, kaya nga sabi ko, may like akong magpupunta doon kasi sa mga ganon para ma-experience and in some way is magkaroon din ako ng ng learning doon. Kumbaga, ngayon ko na na-add sa inyo na yung mga ganong experience ko is hindi na masyadong uh, sineshare ko sa mga social media kasi nga hindi ko naman intention na para makipag-socialize sa mga ganong part na ako nandun ako ganon kasi ayoko naman i-build up na parang ang tingin ay kala mong may pera na laging may panglabas, hindi naman yun ang purpose ko, kaya hindi ko na yan. Una, ibang angulo ang pinunta ko doon. Kumbaga, hindi ang punta ko doon is para ipakita sa ibang tao na afford ko yun o kaya ko yun. But technically, hindi nga totoo kasi nga hindi naman talaga afford yun o hindi naman kaya yun ilagay sa lifestyle yun. Kumbaga, gusto natin i-experience kasi nga may matutunan tayo. But then, the most important sa mga ganitong bagay is wag nating gagawin yung mga bagay na gito para lang para lang i-share sa social media, and then para saan kasi isang way yun para naghahat ka ng appreciation sa ibang tao na magagaling sa ibang tao. Para sa akin, red flag na yon kapag nasa part ka ng pagbi-business. Para sa akin, immaturity rin yun. Kasi alam mo nyo kung bakit. Una-una, andun din ako dati. Andun din ako sa part na yon. Ibig sabihin, that time, immature pa ako sa pagbi-business. And then ngayon, through learning process, pagbabasa-basa, kumbaga, dun ko mas nabibuild up yung knowledge ko about sa kung paano ko mas ma-maintain, kung paano ko mas ma-improve yung sarili ko na hindi ang focus ko is to appreciate ng mga ibang tao sa paligid natin na wala naman talagang ambag kung in the future, pero ang gusto naman natin is kumbaga i-improve lang yung sarili natin, but not to the extent na para bang yung simpleng punta ka na sa ganito is nakapost ka na, yung mga ganon, simpleng kumain ka sa doon. Siguro ayoko talaga itong i-discuss talaga kasi totoo lang maraming tatamaan. Kasi kahit ako naman kasi dati ganito rin naman din ako, pero to be frank kasi kailangan talaga yon kung gusto mong i-develop yung sarili natin, lalo na sa ginagawa mo ngayon o mag-start ka, kailangan mong i-improve din yung part na yun sa personality natin. Kasi unang-una, lahat naman ng mga bagay magsisimula sa atin, lalo na yung mga bagay na inaaral ko sa mga sa mga pagbasa-basa ko. Hindi siya yung pagbasa-basa ko na gano'n, hindi siya isang boom na meron ka agad siyang epekto sa buhay mo. Pero in the future, unti-unti, malaking aspect na yan sa pagbabago ng sistema mo. Kung sa tingin mo, unang-una, hindi ka na masyadong nahihirapan financially, kasi nga, yung unti-unti na sabi dun na, halimbawa, ano ba yung isang part na gusto na lagi ko sinasabi sa kay Jack na tayo na nasa lower class o nasa middle class is the more nag-i-invest tayo and the more na nag-earn tayo na mas malaki, mas tumataas ang investment na, mas tumataas ang gastos natin. Ulitin ko the more na lumalaki ang sahod natin, mas lumalaki rin ang gastos natin. So bakit nga ba ganon? Number one dun is because tinataasan agad natin lifestyle natin. Kumbaga, pag may pera ka, nag-hype tayo lagi ng gastos. So yun. So andun na rin, isahan mo na rin dun yung pagiging parang pakikipag-socialize, not to the extent na hindi ka na makipag-usap sa ibang tao. I mean, wag na yung lahat ng goal mo, lahat ng ginagawa mo sa buhay is ang gusto mo lang is ma-appreciate na ibang tao lahat ng ginagawa mo. Minsan mas okay yung pagiging quiet ka lang and kumbaga hindi naman totally quiet, ibig sabihin yung ka lang, yung parang low-key ka lang na hindi lahat ng ginagawa mo, kumain ka sa ganito is na kagad dun. But kapag kasi ginawa mong habit yun, mag-work ka lahat na lang ng ginagawa mo kung doon na lang. Kumbaga hindi na siya basta meron kayong mga part na makikita nyo na mas okay na dito ka lang, hindi na masyadong update ko ano yung mga pinagagawa mo. Yung marketing mo, yung kung ano yung negosyo mo, ay naipagsigawan mo sa lahat.
mas okay doon ka na nila mas ma-appreciate. Pero di sa mga ibang bagay na pupunta ka doon pero hindi mo naman siya kayang hindi mo naman kayang i maging consistent sa may lifestyle na pinapakita mo sa kanila. Kumbaga, pinagtatakpan mo lang yung kahinaan mo sa mga bagay-bagay na tingin mo is nakalaman ka sa kanila. Pero hindi. Pero totoo lang, to be honest, kailangan natin maging ma-practice yung ganong habit na ah, maging mas focus tayo sa sarili natin kung paano i-improve yung sarili natin. Either kung ano siya sabi ng ibang tao. Kasi naman, mas mas na lagi mong ang target is ma-appreciate ka ng ibang tao, wala naman silang ambag sa sarili mo. Kumbaga, nag-improve ka ba sa pagkain ng ginawa mo? Hindi naman. Parang ka lang, parang minamaskarahan mo yung sarili mo. So, ayun, marami pa akong gustong i-share sa inyo in the process. Pero yon, ngayon ko lang din na-tackle kasi nga, marami talaga doon. Kaya noon pa lang ayaw kong pag-usapan niya kasi totoo lang marami talagang, maraming tatamaan dyan. Baka sabihin ano, ganun. Pero kaya lang, yun nga, kung gusto ko talagang makatulong sa ibang tao, kailangan ko ah, maging prangka. Kasi yun talaga para sa akin, pag yung mga bagay na to is na-realize nyo, it's mean yan, yun talaga totoong maturity. Yun. The more nagiging quiet ka, the more nagiging mas mature ka talaga. Meaning, hindi mo kailangan laging patulan mga bagay-bagay. Kahit yung mga simpleng usapan sa social media, ka pa. So, para sa akin, the more quiet ka lang, tahimik ka lang, is more being matured yun. Hindi mo kailangan lagi makipag-compete na wala ka nang magiging makipag-compete ka halimbawa sa mga business o sa mga business competitors mo, pero sa mga alam mo nang wala ka nang magiging, hayaan mo na sila. So yun, maraming salamat mga ka-success. Medyo nahaba ako ngayon, so yung content na to is dapat dun about lang sa may pero naisingitin na rin yun, so hahatiin ko na lang siya. So yun, maraming salamat, and God bless mo lahat sa atin, and advance Merry Christmas. So yun po, maraming salamat.